May tatambling daw po sa kabilang kampo ngayon. Mga sangkay, patulan po natin itong chismis na to na mayroon nga daw pong babalentong. Papunta po kaila Tito Soto o kaila Win Gatchalian na nagmula po sa DDS side ng mga senador. Ang tanong, sino kaya ito? May idea na ba kayo kung sino ang senador na ito na babalentong? Tapos na si Cheese eh. Who's next? Pag-usapan po natin. Bago tayo magpatuloy, shoutout po pala sa lahat ng mga Solid Sangkay na nanonood ngayon. Comment down below hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. Sa mga nanonood po ngayon na hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, so ito po yung balita kasi mga sangkay. Okay. Lumabas sa report na may babalentong di umano. Ngayon ang tanong, sino kaya yan? Tapos na si Cheese. So ang natitira na lamang po, si Joel, yung dalawang bilyar, si Jinggoy, nanindigan eh. Diba? Hindi talaga siya babalentong. Alam nyo, hindi natin alam kung anong kanyang pinaglalaban or let's say, tama ba yung akusasyon sa kanya, yung mga reklamo sa kanya, o hindi. Pero dito nyo makikita sa kanya yung yung paninindigan, no? Mali man o tama yung kanyang desisyon. Okay? So, anyway, bago natin pag-usapan kung sinong babalentong, dito po muna tayo sa good news, okay? Pakita ko lang sa inyo itong magandang balita. Maharlika Highway in Samar. PBBM, in-inspection daw po ang ongoing rehabilitation ng Maharlika Highway sa Samar nitong Biyernes, June 6, 2026. The Maharlika Highway is undergoing a massive rehabilitation aimed at improving road conditions and accessibility. Good job, Mr. President. O, kita nyo, mga sangkay, sabi nyo, walang ginagawa. Kita nyo, pinuntahan pa po mismo ng presidente natin. Finally, di ba, mahaba-haba itong Maharlika Highway. At least ngayon, di ba, inaayos na po ng ating Pangulo. Oh. At ang balita ko nga po, mga sangkay, hindi na po ito yung substandard. Kasi, may mga sorpresa daw po na nag-i-inspection ngayon sa Maharlika Highway na taga-national. Yung hindi na po nagpapaalam. Hindi alam ng mga regional director, hindi alam ng kung sino mang mga taga-DPWH, bigla na lamang daw pong susulpot, tapos may inspeksyon. At kapag mali yung pagkakagawa, yayariin sila. Kaya ngayon, sobrang tibay daw po talaga ng mga pagpapagawa ngayon ng kalsada. Kita nyo mga sangkay, ito, meron na pong guhit. Nakakatuwa lang kasi meron na pong guhit. Dati wala to eh. Ayan. So, good job sa ating presidente. At least alam po natin na may ginagawa. Huwag po tayo maniwala na sasabihin nila na walang ginagawang Pangulo. Meron naman. Hindi lang talaga nila ma-appreciate kasi nga po yung political color nila, iba. No? May sinusuportahan sila. Pero kung titingnan po natin, alam nyo, first time po ito na naayos po. Yung kalsada, mahaba-haba po ito. Mula po doon sa Metro Manila, mga sangkay, dadaan po ito sa Quezon Province, papuntang Bicol, tapos tatawid from Bicol going to Samar, and from Samar to Leyte or Tacloban, then dire-diretso po yan, papunta sa Mindanao, mga sangkay. So ngayon, binubuhos po ng pamahalaan natin yung oras para po mapagtuo. Kasi dati, mga sangkay, talagang warak, no? Lalong-lalo na po sa bandang Quezon Province at iba pang mga lugar, talagang yan. So at least ngayon, hindi ko alam bakit pinabayaan yan dati nila PRRD, no? Hindi naman natin sinisisi sila dating presidente. Pero ayun na nga po, kasi ngayon lamang po talaga natutukan ng gusto. Okay, so good job sa ating presidente. Mabuhay kayo. Okay, eto, diretso po tayo. May babalentong daw po, mga sangkay kasi. Ayan, no?
Report, Senator from new minority bloc may join new majority, raising its membership to 13. So, madadagdagan pa sila from 12 hanggang 13. So, sino kaya ito? Ako may duda ako. Ito yung duda ko dyan. Si Joel, kasi si Cheese, ano ko na yan eh. Kumbaga, na-predict na po natin yan na lilipat talaga kasi delikado nga po dahil sa mga kaso. So, kaya nga lang, ito yung effect niyan. Pag lumipat ka ng bakod, ito yung effect niya na whether tama yung paglipat mo o hindi, kaya nga lang, mapupulaan ka dyan. Kasi sasabihin ng ibang tao, ay, may kaso kasi kaya lumipat. Diba? Ganun mangyayari dyan. Maliban na lang kung si Alan ang lilipat o kaya si Amy, yung mga walang kaso. 'Di ba? So, ayan, mga sangkay. Ngayon, sino ang taong to? Ako, ang tingin ko dyan si Joel. Pwedeng si Joel. I'm not sure. Pwede rin pong si Bongo. Si Bongo. Or pwede rin pong isang bilyar. Kasi, hindi na po lilipat yun eh. Si Marcoleta, malabo po yun. Makumbinsi. Pero itong mga matatakutin, kasi may mga kinakaharap po silang kaso eh. 'Di ba? Kasama po doon si Marcoleta. Pwedeng tumambling yan. Kapag tumambling si Bongo, ay naku po, malaking pasabog yun sa mga DDS. Kapag tumambling si Joel, ay naku po, yari na. Ang sasabihin nun ng mga DDS, kaya lumipat yan kasi natakot kasi may kaso. Ganun talaga. Kaya nga, alam mo si Jinggoy, ulitin ko sa inyo, si Jinggoy, nung panahon din po ni Noynoy Aquino, na ganyan din po siya. Panahon ni Gloria, ganun din po. Sunod-sunod, mga sangkay. Nung panahon ni Noynoy, bagamat nakalabas po siya, mga sangkay, panahon ni PRRD. Pero, ganun din po. Ang istorya naman nun, inipit po siya. No? Sinama yung pangalan niya sa corruption, mga sangkay, same ulit. Tapos, ayun na. Pero ang totoong kwento daw, inipit daw po sila nila Noynoy Aquino. Kasama po dyan sila Enrile, tapos si Bong Revilla. Tapos, ayun na. Nanindigan. Ang ginawa nila, nanindigan sila. Kahit si Bong Revilla noon, nagsalita pa po siya noon. Nagkaroon po siya ng privilege speech sa Senado. Nanindigan siya na kahit makulong, wala siyang pakialam. Pero again, hindi po natin alam ang totoong istorya kung guilty ba sila or not guilty. Basta sa ngayon, may kaso sila. Mga sangkay. Magkakaalaman pa rin naman po sila. Iyang pagkakakulong nila, pansamantala lamang po yan. Okay? Kapag not guilty sila, makakalaya po yan. Ito yung nangyari kay Dilima, di ba? Okay, ngayon, ito ang kuro-kuro ng iba, mga sangkay. Ito, may nag-post na isa pong dilawan. Si Falsis. Joel Villanueva, 5 days ago pa ang huling Facebook post niya. Walang statement defending Alan Peter Cayetano or attacking Win Gatchalian and the quorum of 12. Hindi nag-FB Live to support Marcoleta and the 18 Marines. Ano ang niluluto ni Senator Joel Villanueva? Diba? Pero ito pa ang isang pasabog dyan. What if si Bongo? What if si Bongo pala ang lilipat at saka si Joel Villanueva? Ay, naku po. Yari. Magkakandagulo na naman po ang Pilipinas. Kaya ito lang lagi ang sinasabi ko, mga sangkay. Mag-adapt na tayo ng parliamentary system para hindi ganito kagulo ang politika sa ating bansa. No? May iba nagsasabi, hindi na natin kailangan ng parliamentary system. Kailangan lang natin tumino ang mga politiko, maging tapat sa kanilang tungkulin, wag maging korap. Anak ng tokwa. Kapag ganyan na, ang gagawin mo lang, para ka lang nangangarap nun. No? Sistema ang kailangan ayusin. Kasi pag ang sistema maayos, lahat sila, kahit pa korap sila, kahit pa siraulo sila, kahit pa po may kabalbalan silang ginagawa. Pag nasa sistema silang matino, hindi sila gumagawa ng kalokohan. Bakit? Pag nagkamali ka sa sistema, yari ka eh. Diba? Pero, kapag warak ang sistema, ganito lang yan. Kahit gaano mo pa kabait, kahit gaano mo pa kalinis, kahit gaano mo pa
matindi ang prinsipyo mo at paninindigan. Pero pag pumasok ka sa wasak na sistema, nagiging katulad ka din nila. Nagiging magnanakaw. Nagiging tumatambling. Diba? Nagiging politiko instead of public servant. Ganyan ang mangyayari dyan. Kaya kailangan po natin ayusin yung sistema. Mag-adapt tayo ng parliamentary system. I hope na mamulat na po yung mga Pilipino ngayon. May problema po kasi tayo ay unitary presidential system. Okay? Unitary presidential system po tayo eh. Kapag ka presidential system, magulo. Mga parliamentary system, matitino. Kita nyo yung Singapore. Kita nyo yung Japan. Kita nyo yung mga bansa sa Europe na mga parliamentary system. Matitino. Diba? Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo, sino ang babalentong? Si Bongo o Joel Villanueva or dalawa sila? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.